16, ang huling hakbang. Sabi ni Michael, ayoko nang sayangin mo ang aking mahalagang oras. These days, for the sake of your lousy procedure, wala akong magagawa. Napangisi si Sean. Nako, galit si Deity Michael. Pilasan mo at bigyan mo siya ng isang tasa ng tsaa para pakalmayan siya. Lumakad ang dilag sa gilid ni Michael. Deity Michael, please have some tea, malumanay na sabi ng babae. Walang pakialam na sinabi ni Michael, hindi na kailangan. Napatingin si Michael kay Sean. Itong babaeng ito parang ilang months na kayo. Sa sandaling ito, nagsusumikap ako sa iyong research team. Samantala, araw-araw kang nagsasaya sa mga dilag. Niyakap ni Sean ang baywang ng babae at sinabing, haha, you can have her if you want. Inilibot ni Michael ang kanyang mga mata. Ang gayong babae ay hindi kailanman mahuhuli sa kanyang magarbong. Sabi ni Sean, huwag mo siyang maliitin. Ang kanyang pangalan ay Paris Gildan. Dati siyang celebrity sa entertainment industry at medyo sikat. Siya ay may potensyal at maaaring maging isang A-list celebrity. Sa kasamaang palad, lumabas ang kanyang mga hubad na larawan. Ngayon, lahat ng tao sa US ay nakita siyang hubot-hubad. Wala na siyang chance na maging A-lister. Pagkatapos ng paglalarawan ni Sean, tila may impresyon si Michael sa kanya. There was a time na online trending topic siya. Napakahigpit ng mga kinakailangan para sa mga babaeng kilalang tao sa industriya ng entertainment. Kapag nabahira na ng ganitong iskandalo, magiging napakahirap para sa mga miyembro ng publiko na tanggapin siya, at hindi na maglalakas loob ang mga direktor na i-cast siya. Kung ang Paris Gildan na ito ay tinalikuran ng entertainment industry sa ibang dahilan, maaari siyang maging sikat muli sa tulong ni Sean. Gayunpaman, sa isang bagay na tulad nito, walang sino man ang maaaring baguhin ang nangyari na. Kahit si Michael, isang diyosa, ay hindi kayang baguhin ang nakaraan. Sa sandaling ito, biglang lumuhad si Paris Gildan sa harap ni Michael. Deity Michael, mangyaring bumuo ng pamamaraan ng mind transplant ng mabilis upang makabalik ako sa tuktok ng industriya ng entertainment. Nagulat si Michael. Ano ang kinalaman ng mind transplant procedure sa pagbabalik mo sa entertainment industry? Sandali, iniisip mo ba ang? Ngumiti si Sean at niyakap siya. Tama iyan. Hahayaan ko siyang makipagpalitan ng isip sa isa sa pinakasikat na babaeng celebrity sa entertainment industry. Tutulungan ko siyang matupad ang kanyang pangarap at gawin siyang pinakasikat na female celebrity sa entertainment industry. Baliw ka. Galit na sigaw ni Michael. Ang mga babaeng celebrity sa entertainment industry ay nakarating sa kung nasaan sila ngayon dahil sa pagsusumikap at paggawa ng pinakamahusay na mga pagkakataon. Bakit kailangan nilang isakripisyo para sa kanya? Nagalit si Michael at ayaw niyang ipagpatuloy ang mind transplant procedure research nang isipin niya kung paano ito gagamitin ni Sean para gumawa ng masama. Napangiti si Sean. Deity Michael, pag-usapan natin ito mamaya. Marami na kaming nausayang na oras dahil sa maliit mong pasikot-sikot. Ang research team ay naghihintay sa iyo. Pumunta ka na dali. Tinaman ng tingin ni Michael si Sean at umalis. Kaya lang, lumipas ang 3 buwan. Mula sa taglamig hanggang sa unang bahagi ng tag-araw. Ang pamamaraan ng mind transplant ay umunlad din mula sa humigit kumulang 40% hanggang 80% at pagkatapos ay naging 70%. Isang hakbang na lang ang layo nila sa tagumpay. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Michael ang saya ng muling pagsasama nila ni Lauren. Tuwing gabi kapag bumalik siya sa pamamahinga, walang tigil siyang naninigarilyo sa balkonahe. Ganoon din ngayong gabi. Buntong hininga. Tumingin si Michael sa kalangitan sa gabi at bumuga ng usok. Ang kanyang mga iniisip ay bumabagabag pa rin sa kanya. Magiging matagumpay ang pamamaraan ng mind transplant sa lalong madaling panahon, ngunit hindi ko maaaring hayaan si Sean na magkaroon ng ganitong teknolohiya ng ganoon na lamang. Si Sean ay isang walang awa na tao. Kung mayroon siyang teknolohiyang ito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga inosenteng tao ang mamamatay? Lalo na kung magtagumpay siya sa paglipat ng isip kay Rong Balan at maging pinuno ng pamilya Rong Balan. Malamang na ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ito ay masyadong nakakatakot. Pero kung hindi ko tutulungan si Sean, hindi ko mailigtas si Lauren. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan kong makuha si Sean na palayain si Lauren.
Kailangan kong gumawa ng inisyatiba at hindi ko hahayaang gawin niya ang lahat ng gusto niya. Tinagtagal, lumipas ang ilang oras. Oo, kaya kong pakialaman ang stabilizer. Ginamit ang stabilizer sa panahon ng mind transplant procedure. Upang patatagin ang katawan pagkatapos ng pamamaraan, isang malaking bilang ng mga iniksyon ang kailangan. Ito ay isang bagay na kinakailangan para sa pamamaraan ng mind transplant. Biglang may naisip si Michael. Maaari niyang pakialaman ang stabilizer at magdagdag ng ilang gamot na maaantala ang masamang epekto. Sa ganitong paraan, sa oras na maramdaman ni Sean o ng kanyang mga tauhan ang mga epekto, si Michael na lang ang makakapagligtas sa kanila. Kailangan kong bumuo ng lason at antidote, at tahimik na idagdag ang mga ito sa stabilizer. Hindi ko hahayaang matuklasan sila ng research team ni Sean. Ito ay magiging isang malaking proyekto. Kailangan kong magsimulang bumuo ng sarili kong team. Walang oras na mawala. Sa pag-iisip nito ay agad na tumakbo si Michael para hanapin si Sean. Alam ni Michael ang lokasyon ng kwarto ni Sean, at hindi siya nang ahas na pigilan ng mga nasasakupan ng huli. Itinulak ni Michael ang pinto at pumasok. Sa hindi inaasahan, kasalukuyang naging intimate si Sean kay Paris Gildan. Umiwas ng tingin si Michael nang mapagtanto ang kanilang ginagawa. Ngunit hindi nakaramdam ng kahihiyan si Paris Gildan. Inayos niya ang kanyang damit at mainit na naglakad. Tieti Michael, nandito ka na pala. Umupo ka. Napatingin si Michael sa kanya at napagtanto niya masaya itong nakangiti. Napakasaya mong nakangiti. Naisip mo na ba kung sino ang gusto mong makipagpalitan ng isip? Tanong ni Michael. Ngumiti si Paris Gildan. Yes, I want to swap minds with the A-list celebrity, Lisa Shelby. Hehe. Actually, top candidate ko si Jenny. Lumahok siya sa isang variety show at isang period drama. Sikat na sikat siya ngayon. Isa pa, bata pa siya at may magandang figure. Tiyak na siya ang magiging pinakasikat na female celebrity sa entertainment industry sa hinaharap. Gayunpaman, sinabi ni Master Sean na si Jenny ay nakababatang kapatid na babae ng iyong asawa at hindi maaaring mahawakan. Tumango si Sean. Paano ko papayagan na may mangyari sa pamilya at mga kaibigan ni Tieti Michael? Huwag kang mag-alala, kahit na sino man iyon, hindi ito magiging kakilala mo. Galit na galit si Michael. Kahit hindi ko kilala si Lisa Shelby, hindi ako papayag na makipagpalitan ng isip sa kanya. Mabuti na lang at buhay siya. Anong karapatan mong gawin yon sa kanya? Nang makita ito, hinikayat ni Sean si Michael. Sige. 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 Hindi ako papayag na makipagpalitan siya kay Lisa Shelby. Hindi ko sasaktan si Lisa Shelby, okay? Anyway, hinanap mo ako para sa isang bagay. Nami-miss ko ang anak ko. Gusto kong pumunta sa Hawaii, sabi ni Michael. Sa katunayan, ang anak ni Michael at ang pamilya ni Ivy ay kasalukuyang nasa Hawaii para magbakasyon. Ano? Gusto mo bang bisitahin ang iyong anak sa kritikal na oras na ito? Itigil ang kalokohan, Tieti Michael. Nasa 70% na ang mind transplant procedure. Isang huling hakbang na lang ang natitira. Paano ka makakaalis ngayon? Kinakabahan si Sean. Chapter 817, Sean, you're my daddy. Sabi ni Michael, Sean, hindi ako ang gamit mo. Hindi ako isang makina na walang katapusang gumagana. Kahit na umabot sa 79% ang pag-unlad, walang makakapigil sa akin kung gusto kong umalis. Si Paris Gildan ay may matamis na hitsura at banayad na boses. Hinawakan niya ang kamay ni Sean at sinabing, Master Sean, si Tieti Michael ay nagtrabaho ng husto nitong nakaraang 3 buwan. Araw-araw siyang nagre-research dito. Umuwi siya at alagaan ang kanyang anak. Hayaan mo siyang magpahinga ng kaunti. Alam din ni Sean na hindi niya masasaktan si Michael sa kritikal na sandali. Kaya naman, pinalambot ni Sean ang kanyang tono at ngumiti. Tama si Paris. Tieti Michael, matagal mo nang hindi nakikita ang iyong anak. Dapat kang bumalik at bisitahin siya. Kukuha ako ng magpapadala sa iyo. Hindi na kailangan. Kaya kung sumakay ng eroplano. Tinaman ng tingin ni Michael si Sean at tumalikod na para umalis. Pagdating niya sa Hawaii, pumunta muna si Michael sa Begonia Bay Villa District na tinutuluyan ni Ivy. Ito ay isang holiday resort. Mayroong daan-daang mga villa dito, at ang kapaligiran ay napakaganda.
Noong unang pumunta si Michael sa Begonia Bay para manirahan doon ni Ivy at ng kanyang pamilya, palihim niyang binili ang villa sa tabi ni Ivy. Tinipon niya si Dragon at ang Hudson Family Research Team para lihim na manirahan doon. Hobby, sa wakas nandito ka na para magkita kami. Tingnan mo ang baby natin. Sobrang laki na niya. Tingnan mo, haba ang buhok niya. Baby, sabihin mo daddy. Masayang pumunta si Ivy sa Michael, karga ang kanilang 1 taong gulang na sanggol. Kinuha ni Michael ang bata at tuwang-tuwa. Naisip niya sa sarili, anak, miserable ang buhay mo ngayon. Hindi ako nangangahas na hayaan kang maglibot. Sumusumpa ako na kapag lumaki ka, maaari kang pumunta saan man sa mundo. Walang maglalakas loob na pigilan ka. Para sa kapakanan ng kalusugan at kaligtasan ng bata, inutusan ni Michael si Ivy na manatili sa paligid ng villa at huwag makipag-ugnayan sa mga estranghero. Sinabi ni Michael kay Ivy, mula ngayon, gusto kong manatili dito. Maghanda ka ng kwarto para sa akin. Alam ni Michael na tiyak na sinusubaybayan siya ni Sean. Sa makatuwid, hindi siya maaaring manatili sa parehong lugar ng pangkat ng pananaliksik, baka matuklasan ni Sean ang kanyang plano. Napakamakatwiran para kay Michael na manatili sa villa ni Ivy at magbibigay ng cover. Siyempre, tuwang-tuwa si Ivy. Talaga. Magaling yan. Hindi na kailangang maghanda ng silid. Pwede naman tayong manatili sa iisang kwarto. Ngumuso si Michael. Sa iisang kwarto lang. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Hindi tayo mag-asawa, at hindi nakita babae. Kung magkakatuluyan tayo, ano ang iisipin ni na Lauren at Victoria? Galit na sabi ni Ivy, matagal nang nakakulong si Lauren. Hindi ko alam kung anong itsura niya ngayon. Siguradong hindi siya kasing ganda ko. Si Victoria naman, hehe, hobby, may hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa'yo. Ganti ni Michael. Ayokong makarinig ng kahit ano sa bibig mo. Tumigil ka sa pagsasalita. Tinadyakan ni Ivy ang kanyang mga paa sa galit, ngunit hindi siya naglakas loob na pukawin si Michael. Nang gabing iyon, habang tulog ang lahat at patay na ang mga ilaw sa villa, sinuot ni Michael ang kanyang invisibility cloak at tahimik na pumunta sa katabing villa. Ang invisibility cloak ay para pigilan si Sean na matuklasan siya. Pagbati, guru. Pagbati, guru. Nang makita ni Dragon at ng mga scientist si Michael na lumabas sa manipis na hangin, lahat sila ay lumuhad na para bang binabati nila ang isang Diyos. Tumanggo si Michael sa lahat at sumenyas na tumayo na sila. Lahat, naniniwala akong alam ng lahat na tinutulungan ko ang demonyong si Sean na bumuo ng kanyang mind transplant procedure. Aaminin kong napakalakas ng research team ni Sean. Sa aming halos kalahating taon ng pakikipagtulungan, ang pamamaraan ng mind transplant ay mabilis na umuunlad. Ngayon, ang pag-unlad ay umabot na sa 70%. Natatakot ako na aabutin lamang ng 1 pang 2 araw para makumplito ang pananaliksik. Ulalas ang lahat ng mga siyentipiko. Ang mga ito ay ang lahat ng mga natitirang talento sa mga nangungunang akademikong bilog. Nagkaroon sila ng ilang pag-unawa sa mga bagay tulad ng mind transplant at nadama na ito ay isang mahusay na pag-imbento para sa sangkatauhan. Makapangyarihan pa rin si Master. Nabigo si Sean na magkaroon ng anumang tagumpay sa kanyang pananaliksik sa loob ng mga dekada. Tinulungan lang sila ni Master ng ilang buwan at sa wakas ay nagtagumpay sila. Gayunpaman, ang ganitong uri ng operasyon ay masyadong nakakatakot. At saka, may masamang intensyon si Sean. Naniniwala ako na pagkatapos magtagumpay ang mind transplant procedure, magkakaroon ng walang katapusang problema. Tumanggo si Michael. Tama ka. Hindi ko rin gustong gawin ang kasalanang ito laban sa buong sangkatauhan. Siguradong hindi ako papayag na gawin ni Sean ang gusto niya. Kaya niyang makipagpalitan ng isip sa iba at tiyak-akan ang kanilang dignidad at katawan. Kaya naman, nagpasya akong pakialaman ang stabilizer na ginagamit sa mind transplant procedure para makontrol si Sean. Nang marinig ito ng lahat, nagsimula silang pag-usapan ito. Hindi naman mahirap magdagdag ng parang lason. Lahat tayo ay mga elite na eksperto dito at magagawa ito ng napakabilis. Ang mahirap ay hindi ma-discover ng team ni Sean. Tama iyan. Nakipag-ugnayan ako sa mga mananaliksik mula sa koponan ni Sean. Lahat sila ay top-notch talents. Tiyak na susuriin nilang mabuti upang matiyak na walang mga pagkakamali bago magbigay ng anuman.
Hindi lang iyon, kahit na madaya natin ang kanyang team, kailangan pa rin nating gawin itong lason na fuse sa stabilizer. Pinakamainam kung ang mga epekto nito ay naantala. Kung ang test subject ay namatay kaagad pagkatapos ma-inject, hinding-hindi ito ay inject ni Sean sa kanyang sarili. Tumango si Michael. Tama iyan. Bago sumailalim si Sean sa mind transplant procedure, tiyak na susubok muna siya sa kahit 10 iba pang tao. Gagawin lamang niya ito pagkatapos matiyak na walang masamang panganib. Bawat isa, kailangan nating siguraduhin na walang mali. Bukod dito, kailangan nating magmadali. Si Sean ay naiinip at hindi tayo bibigyan ng maraming oras. Oo, guru. Kaya lang, lumipas ang 1 buwan. Tingsing na singsing. 9:00 ng umaga, tumunog ang telepono ni Michael. Si Sean iyon. Noong buwan sa Hawaii, halos tuwing umaga ay tinatawagan ni Sean si Michael. Sa mga unang araw, tumawag siya para kumustahin at nagkunwaring tiniyak kay Michael na hindi na kailangang magmadaling bumalik, na maaaring manatili si Michael sa Hawaii ng kaunti para makipaglaro sa kanyang anak. Makalipas ang 1 linggo, nagsimulang magtanong si Sean kung kailan babalik si Michael. At kamakailan lang, parang baliw niyang hinihimok si Michael na bumalik. Kamusta? Tinagot ni Michael ang tawag. Kung wala si Lauren sa mga kamay ni Sean, hindi niya ito kukunin. Tieti Michael, oras na para bumalik. Ang lahat ay naghihintay para sa iyo. 1 buong buwan mong sinamahan ang iyong anak. Hindi ka ba nagsasawa na makita siya? Bumalik ka at makita mo ako. Sobrang miserable ako. Sumagot si Michael, bakit ako babalik para makita ka? Hindi kita anak. Agad na sumigaw si Sean, Daddy. Tatay Michael. Pwede ba kitang kilalanin bilang ama ko? Halika at tingnan mo ang kaawa-awang anak mo. Handang itapon ni Sean ang kanyang dignidad para sa kanyang mind transplant procedure. Hindi kataka-taka na nagmamadali siya. Mayroon lamang isang huling hakbang bago naging matagumpay ang pamamaraan ng mind transplant. Ilang dekada na niya itong inaabangan. Nang malapit na siyang magtagumpay, iniwan ni Michael ang trabaho at tumakas. Sino ba naman ang hindi mag-aalala? Sumagot si Michael, napakapangit ng babae na magkaanak ng katulad mo. Huwag mo akong pakialaman. Babalik ako kapag handa na ako. Kabanata 818, ang boyfriend ni Jenny. Pinaba agad ni Michael ang tawag. Bago niya matagumpay na mabuo ang lason para sa stabilizer, hindi na babalik si Michael. Ito ay dahil kapag tinulungan niya si Sean na makumplito ang pamamaraan ng paglipat ng isip, hindi na magiging kapaki-pakinabang sa kanya si Michael. Kailangan niyang magpigil sa ngayon para makontrol niya si Sean sa hinaharap. Sa sandaling ito, lumakad si Ivy na nakasuot ng puting tank top at isang pares ng puting shorts. Sa buwan na kasama niya si Ivy sa villa, araw-araw siyang nagpalit ng ibang damit. 30 araw, 30 iba't ibang mga damit. Minsan, nagpapalit siya ng 2 o kahit 3 beses sa isang araw. Sa wakas ay nakita ni Michael kung gaano karaming damit ang mayroon siya. Malamang na ginawa ito ni Ivy para kay Michael. Sa nakalipas na buwan, naging napakabait at masunurin ni Ivy. Alam niyang hindi siya makikinig sa kanya ni Michael, kaya hindi niya ito ginaising o pinag-usapan ang nararamdaman nito sa kanya. Parang nagiging confident siya lalo na nung binanggit niya sina Lauren at Victoria. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang tiwala niya. Si Ivy ang may kalamangan sa first mover. Nauna niyang nakuha si Michael kaysa kina Lauren at Victoria. Gayunpaman, sinira niya ang kanyang swerte, at ngayon, hindi niya may kumpara ang 2 babaeng dumating mamaya. Lumapit si Ivy at malumanay na sinabi, Hubby, kanina lang tumawag si Elle. Sabi niya, pupunta sila ng boyfriend niya sa Hawaii bukas at gusto niya kaming bisitahin. Sa panahong ito, nabalitaan ni Michael mula kay Ivy na may kasintahan ang kanyang nakababatang pinsan na si Elle, na isa ring celebrity na nagngangalang Jenny. Ang kasintahang ito ay isang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Malaki ang naitulong niya sa kanya sa industriya ng entertainment at binigyan siya ng maraming mapagkukunan, pambuelo sa kanyang katanyagan at tagumpay. Ngunit walang pakialam si Michael sa babaeng ito. Nakahanap man siya ng kasintahan o hindi ay hindi karapat-dapat na banggitin kay Michael. Walang pakialam na sabi ni Michael, pwede namang sumama si Jenny, pero hindi pwede ang boyfriend niya. Bawal pumasok ang mga tagalabas sa lugar na ito. Dito nakatira ang anak ni Michael. Paano niya hinahayaang bumisita ang mga tagalabas?
Napatay niya sina Park Sang-joon at Miyamoto Chujiro. Ang dalawang lihim na pamilya ay maraming nasasakupan. Marahil ang natitirang mga kampa ng dalawang pamilya ay maaaring subukang pumasok at ipaghiganti sila. Ani Ivy? Oo, alam kong hindi ka papayag, kaya sinabi ko na sa kanila. Sabi ng boyfriend niya, gusto daw niya kaming i-treat ng kainan sa labas. Pupunta ka ba? Hindi, pinsan mo si Jenny, pero hindi ko siya in-law. Wala akong dahilan para pumunta. Hindi man lang kinilala ni Michael si Jenny bilang kanyang hipag. Kaya naman, mas sumikat man siya sa hinaharap o nag-asawa at nagkaanak, wala itong kinalaman kay Michael. Okay. Pupunta ako mag-isa bukas. Naging matino ngayon si Ivy. Kung sinabi ni Michael na hindi niya ipipilit. Nagustuhan ni Michael ang ganitong paraan ng pakikipag-ugnayan. Kinabukasan, isang Bentley ang nagmaneho sa kalsada. Napakasilaw ng sikat ng araw dito at napakaganda ng tanawin. Isang binata at babae ang nakaupo sa loob ng luxury car. Ang babae ay ang sikat na female celebrity na si Jenny. Nakayuko ang ulo, nilalaro niya ang kanyang telepono, binabasa ang kanyang mga komento ng fan. Honey, mahal kita. Jenny, ikaw ang numero 1 kagandahan sa loob ng 1,000 taon. Boo, gusto kitang pakasalan. Ang ganda ni Jenny. Ang ganda ng figure niya. Ang mga tagahanga na nag-post ng mga komentong ito ay talagang pawang mga babae. Ang mga lalaki ay nagpapadala sa kanya ng mga pribadong mensahe, at ang ilan ay nagpadala pa sa kanya ng lahat ng uri ng mga vulgar na larawan. Gayunpaman, nakita sila ni Jenny na lubhang kawili-wili at sanay na ito. Sa sandaling ito, inabot ng isang binata na nasa early 20s ang kanyang buhok upang guluhin ang bagong kulay pink na buhok ni Jenny. Nilagay niya ang isa niyang kamay sa hita niya. Hindi nag-react si Jenny at nagpatuloy sa paglalaro ng phone niya. Malinaw na may intimate relationship silang dalawa at natulog na sila. Tiningnan ng binata ang side profile at figure ni Jenny at pinuri, Jenny, ang ganda talaga ng mukha mo. Hindi ko masasabi na nagpa-plastic surgery ka na pala. Ngumisi si Jenny. It's all thanks to my brother-in-law who gave me a bottle of medicine. Pagkatapos kong ilapat ito, ang anumang mga bakas ng plastic surgery ay ganap na nawala. Ito ay kahangahangang. Para sa 8 dakilang pamilya, napakadaling bumuo ng gamot na kayang burahin ang lahat ng bakas ng plastic surgery. Nalaman ni Michael na may gumawa nito sa pamilya Geng, kaya humingi siya ng bote at ibinigay kay Jenny. Ito ay dahil alam niya na maraming tao sa internet ang sumasabog kay Jenny, na nagsasabing siya ay isang plastic surgery freak. Halata namang nagpa-plastikan siya at kung ano-anong nakakainsultong komento ang ipinost nila, gaya ng pagsasabi na mas pangit siya sa lola nila nang walang plastic surgery. Hindi ito maaaring makatulong. Kung mas sikat ang isang celebrity, mas marami silang magiging anti-fans. Simula nang gamitin ni Jenny ang gamot na binigay sa kanya ni Michael, mas kakaunti ang mga nanliligaw sa kanya online. Kumunat ang noo ng binata. Ano ba talaga ang ginagawa ng bayaw mo? Hindi pa ako nakarinig ng ganitong uri ng gamot. Paano niya nakuha? Naningkit ang mga mata ni Jenny sa pagbanggit kay Michael. Ang bayaw ko ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Alam kong siya ang una mong lalaki. Pero hindi mo naman kailangang maging sobrang obsessed sa kanya. Medyo nainggit ang binata. Inilayo niya ang mga kamay sa katawan ni Jenny na medyo nagseselos. Nagmamadaling ibinaba ni Jenny ang kanyang telepono at hinalikan ang lalaki. My darling savior, huwag kang magagalit. Girlfriend mo na ako ngayon. Ang pangalan ng binata ay Xavier Show. Gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, mahilig siyang magpakitang gilas dahil mayroon siyang napakakapangyarihang ama. Sabi ni Xavier, buti naman alam mo. Siguro medyo may kaya ang bayaw mo, pero kumpara sa tatay ko, basura lang ang bayaw mo, pangkaraniwang tao. Sino ang aking ama? Ang aking ama ay isang bayani sa digmaan. Nakipaglaban siya sa larangan ng digmaan at nanalo ng maraming karangalan. Mabilis siyang tinawanan ni Jenny. Oo. Napakagaling ng iyong ama. Gusto ko rin maging manugang ng tatay mo. Ngumiti si Xavier at kinurot ang baba ni Jenny. Bakit hindi mo muna ako bigyan ng anak? Mas magiging garantiya iyon. Ikaw ay kaya nakakainis. Itinulak siya ni Jenny palayo.
Makalipas ang 2 oras, sa pinakamarangyang restaurant sa Hawaii. Niyaya ni Xavier si Ivy para kumain. The moment he saw Ivy, hindi maalis ni Xavier ang tingin sa kanya. Bagamat nagpa-plastic surgery si Jenny at walang senyales nito, hindi pa rin niya maikukumpara si Ivy sa hitsura. Masyadong maganda si Ivy. Siya ang may pinakamagandang mukha sa mundo. Hi, Ivy. Biglang naging kahoy si Xavier. Ipinakilala sila ni Jenny. Sis, ipapakilala kita. Si Xavier ito. Hello, Xavier. Maligayang pagdating sa Hawaii. Nagkusa si Ivy na iabot ang kanyang kamay. Mabilis na nakipagkamay si Xavier at nagpakilala. Hello Ivy. Ako si Xavier Shaw, ang anak ni John Shaw, isang bayani sa digmaan. Ang aking ama ay natalo at nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway sa larangan ng digmaan. Malaki ang naiambag niya sa bansa at nagtataglay ng pambihirang katayuan. Kabanata 819, Bakit ako magseselos? Hindi napigilan ni Ivy ang mapangiti. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong nagpakilala sa kanilang ama imbes na sila. Maliban sa kanyang ama, wala na sigurong dapat banggitin tungkol sa ganoong tao. Nakakita na si Ivy ng mga tao tulad nina Martin Howard, Michael at mga miyembro ng 8 dakilang pamilya. Masasabing nakita na niya ang lahat ng big shot sa mundo. Gayunpaman, siya ay magalang pa rin at kumilos ng labis na namangha. Wow! So anak ka pala ng war hero. Ang swerte talaga ng pinsan ko na nagkaroon ng napakagandang boyfriend. Pagkaupo ng lahat, sinabi ni Xavier kay Ivy, Ivy, I heard that your husband is also a quite capable person. Gusto ng tatay ko ang mga mahuhusay na tao. In the future, if Jenny marry me, we'll be a family. Paano ito? Upang ipakita ang aking sinseridad, hahayaan ko ang iyong asawa na pumunta sa larangan ng digmaan at magtrabaho para sa aking ama. Ipinapangako ko na pagkatapos ng 2 taon sa ilalim ng aking ama, tiyak na makakamit niya ang tagumpay at sisikat. Siya ay magiging pambihira. Halos humagalpak ng tawa si Ivy dito. Hayaan si Michael na magtrabaho sa ilalim ng ama ni Xavier. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Michael. Si Michael ay 1,000 beses na mas may kakayahan kaysa sa ama ng bayaning digmaan ni Xavier. Wala siyang ideya na ang mga labanang naranasan ng kanyang ama ay maliliit na labanan lamang sa paningin ng 8 malalaking pamilya. Ang kapangyarihang militar ng 8 dakilang pamilya ay madaling tanggayan sila tulad ng isang bagzo ng hangin. Napangiti si Ivy. Xavier, salamat sa mabait mong intensyon, pero imposibleng umalis ang asawa ko. Bakit? Hindi lahat ay may pagkakataon na magtrabaho sa ilalim ng aking ama. Ulalas ni Xavier. Nakangiting patuloy ni Ivy. Xavier, huwag mo akong sisihin sa pagiging direkta. Hindi naman siguro masyadong iisipin ni Michael na maging subordinate ng tatay mo. Kung tutuusin, baka hindi niya tanggapin ang tatay mo bilang subordinate niya. Ano? Natigilan si Xavier. Napakayabang ba ng bayaw ni Jenny? Damn it, anong ginagawa niya? Napakayabang niya. At first time din niyang ninakaw ang girlfriend ko. Kailangan ko siyang mahanap at turuan ng leksyon. Mahal na mahal ni Xavier si Jenny. Hindi lang siya niloloko niya. Gusto niyang pakasalan siya. Alam niya ang nakaraan ni Jenny tulad ng likod ng kanyang kamay. Alam niya ang kwento ni na Jenny at Michael. Sa dami ng alam ni Xavier tungkol kay Michael, mas naramdaman niyang napakalakas ng lalaking ito. Kaya naman, sabik na sabik siyang makita sa sarili niyang mga mata kung talagang ganoon siya kahanga-hanga. Pagkatapos noon, hindi na nag-usap ang tatlo tungkol dito at kumain na sila ng masarap. Nang matapos ang pagkain, sabi ko na tumayo si Jenny. Sis, miss ko na ang pamangkin ko. Uwi na muna tayo. Gusto ko siyang makita. Napakalapit ni Jenny at Ivy sa isa't isa ngayon. Mag-video chat sila tuwing ilang araw at makikita ni Jenny ang anak ni Michael noon. Dati, maraming taon nang nag-aaway ang magpinsan habang nag-aaway sila sa mga ari-arian ng pamilya Camden. Gayunpaman, pagkatapos makilala si Michael at makatagpo ng napakaraming malalaking shot, napagtanto nila kung gaano kalawak ang labas ng mundo at kung gaano sila kakitid ng pag-iisip. Ngayon, nagbago na silang dalawa. Hindi na sila magtatalo sa pinakamaliit na bagay, kaya't umunlad ang kanilang relasyon. Tumango si Ivy. Oo, miss ka na rin ng baby ko, haha.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-request si Xavier. Gusto ko ring makita ang anak mo. Nagdala pa ako ng bracelet para sa kanya. Tinanggihan siya ni Ivy. Xavier, salamat sa mabait mong intensyon, pero sabi ng asawa ko, hindi daw siya papasukin ng mga estranghero sa bahay. Pupunta ka sa bahay ko pagkatapos mong ikasal. With that, umalis si Jenny kasama si Ivy. Damn it. Galit na itinulak ni Xavier ang mga plato sa mesa sa lupa. Anong nakakagulat sa asawa ni Ivy? Ang pamilya ko ang hindi pumapayag na pumasok ang mga tagalabas. Anong karapatan niyang gayahin ang tatay ko? Wala sa kanya ang mga nagawa ng tatay ko. Damn brat, pipilitin talaga kitang ipakita ang sarili mo. Tinala ni Ivy si Jenny sa villa sa Begonia Bay. Maghapon si Michael sa villa ni Ivy dahil alam niyang sinusubaybayan siya ni Sean. Nang makitang pumasok si Jenny, lumingon si Michael. Pakiramdam niya ay ibang-iba na ang itsura ni Jenny kumpara kanina. Dati, noong L pa siya ay masungit at kusa, nakikipag-away sa kanyang kapatid sa lahat ng bagay. Ngayon na siya ay naging isang tanyag na tao na may milyon-milyong tagahanga, siya ay naging mas banayad, mas mabait at mas maganda. Minsan, binabasa rin ni Michael ang mga komento ng kanyang mga tagahanga online. Maraming tao ang nangarap na makausap si Jenny, kahit na nakikipagkamay lang ito sa kanya. Kung alam nilang kinuha na ni Michael ang unang pagkakataon ni Jenny, siguradong may inggit sila. Bayaw. Tawag ni Jenny nang makita si Michael. Agad na sinabi ni Michael, hindi mo ako bayaw, at hindi ko asawa ang iyong pinsan. Wala kaming ganoong relasyon. Tawagin mo na lang akong Michael. Alam ni Jenny na hindi pinatawad ni Michael si Ivy. Nagpakasal na silang dalawa dahil wala silang choice. Dito siya nakatira ngayon para sa kapakanan ng kanyang anak. Kaya agad namang nagpalit ng bati si Jenny. Michael, matagal na tayong hindi nagkikita. Kamusta ka? Tumango si Michael. Ayos lang ako. Malaki na ang pinagbago mo. Ilang buwan na kitang hindi nakita at naging big star ka na. Ikaw na ang pinakasikat na celebrity sa buong bansa ngayon, tama ba? Ikaw ay nasa listahan ng mga trending na paghahanap kada ilang araw. Balita ko may boyfriend ka na. Kung alam ito ng iyong mga tagahanga, hindi nila ito matatanggap. Halatang pribado at lihim ang relasyon ni Jenny at Xavier. Hindi ito maaaring ibunyag sa publiko. Tanong ni Jenny, ano ka naman, Michael? Ano ang naging reaksyon mo noong nalaman mong may boyfriend ako? Nandoon din si Ivy kaya nahihiya siyang tanungin ng diretso si Michael. Actually, gusto niyang itanong kung dismayado ba si Michael na may boyfriend siya. Pero mukhang walang pakialam si Michael. Bakit ako magkakaroon ng reaksyon? Halata namang walang feeling si Michael kay Jenny. Medyo nadismaya si Jenny. Sabi nga, hindi ka mamahalin ng mga lalaki pagkatapos mong magkaroon. Ngunit magsisimula silang magsisi pagkatapos na mawala ka at makita kang nasa bisig ng ibang lalaki. Nais niyang ang loika na ito upang pukawin si Michael, ngunit gamitin sa kasamaang palad, na natili itong walang malasakit. Kung tutuusin, si Jenny ay hindi katulad ni Ivy, na 3 taon nang naging asawa ni Michael. Kaya, walang tunay na pakiramdam ng nostalgia. Kalahating oras na pagkarating ni Jenny sa villa, dumating din si Xavier sa entrance sakay ng Bentley. Ito dapat ang bahay ni Ivy. Hindi mo ako papapasukin. Ang aking ama ay may napakaraming parangal sa militar. Walang lugar sa US na hindi ako makapasok. Kabanata 820, ang iyong ama ay aking subordinate. Gustong pumasok ni Xavier at tingnan kung anong klaseng bayaw ni Superman Jenny. Gayunpaman, sa sandaling bumaba siya sa kotse at papalapit sa pasukan ng villa, 2 lalaki ang lumitaw nang wala sa oras at sinunggaban siya. Ito ay isang pribadong tirahan. Bawal kang lumapit. Hinarang ng 2 lalaki si Xavier. Mga subordinate sila ni Michael. Dito nakatira si Ivy at ang kanyang anak kasama si Michael. Walang makapasok. Laking gulat ni Xavier dahil ilang segundo lang ang nakalipas ay wala man lang siyang nakitang tao sa malapit. Masyadong mabilis ang 2 taong ito. Gayunpaman, inaasahan na ni Xavier na may mga bantay dito. Dati, nang sabihin ni Jenny kay Xavier na nawala ang kanyang virginity kay Michael sa South Korea, binanggit niya na may grupo ng mga subordinate si Michael na pumatay sa presidente ng isang bangko sa South Korea. To be honest, naramdaman din ni Xavier na may guts si Michael. Talagang naglakas loob siyang maging mayabang sa ibang bansa.
Gusto rin ni Xavier na maging ganito. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay may mahigpit na utos na huwag siyang payagan sa larangan ng digmaan, kaya maaari lamang siyang maging isang mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon na walang ginawa sa buong araw. Napabuga ng dibdib, sinabi ni Xavier sa kanilang dalawa, hehe, subordinate kayo ng asawa ni Ivy. Hindi ako tagalabas. Boyfriend ako ni Jenny. Magtutulungan kami ng iyong Panginoon sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Hindi siya pinansin ng dalawa. Kung walang pahintulot ni Master, walang silbi kahit gaano pa kayo kalapit. Umalis ka agad. P** starred. How dare you use such a attitude on me? Alam mo ba na ako ay... Ouch! Napatalsik si Xavier bago pa siya matapos magsalita. Damn it! Damn it! Hindi niyo naman ako sineseryoso. Hindi lang ikaw ang may mga subordinate. Meron din ako sa kanila. Galit na galit si Xavier. Agad niyang tinawag ang kanyang dalawang bodyguard at buong pagmamalaki na sumigaw, ang dalawa ito ay mga lalaking kasama ng aking ama sa larangan ng digmaan. Isa sila sa mga nag-aaral 10 sa ilalim ng aking ama. Tapos ka na. Black Tiger, Scorpion, atake. Ang dalawang matangkad at malalakas na lalaki na may codename na Black Tiger at Scorpion ay mukhang marunong talagang makipaglaban. Mabangis nilang sinumpa ang mga nasasakupan ni Michael. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na kinailangan pa ng mga nasasakupan ni Michael na palayasin sila. Sa loob ng 5 segundo, agad na binugbog ng nakatayo sa harapan ang dalawang, profesional, Black Tiger at Scorpion, hanggang sa hindi na makabangon sa lupa ang dalawang iyon. Ano? Paanong nangyari ta? Sa sobrang takot ni Xavier ay namutla ang kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na talagang napakakapangyarihan ng mga kampa ng bayaw ni Jenny. Medyo malas nga si Xavier. Isa sa mga lalaking itinalaga upang protektahan si Michael at ang kanyang anak ay pangalawa lamang sa Dragon. At ang isa ay naturukan ng serum. Para itong matanda na binubugbog ang isang bata. P** starred. How dare you hurt my subordinate? Alam mo ba kung sino sila? Patuloy na sigaw ni Xavier. Nagsimulang minas ang subordinate ni Michael at muling sinipa si Xavier. Kung hindi ka nawala, mamamatay ka. Babala ng subordinate ni Michael kay Xavier. Paano ito hinayaan ni Xavier? Hindi niya kayang talunin ang mga ito, kaya napasigaw na lamang siya, asawa ni Ivy, lumabas ka. Lumabas ka kung may lakas ka ng loob. Jenny, tawagan mo ang iyong bayaw. Gusto kong makipag-ayos sa kanya. Sigaw ni Xavier na ikinaalarma ni Michael at ng iba pa. Maya-maya, sabay na lumabas sina Michael, Ivy at Jenny. Anong nangyari? Tanong ni Michael. Nagmamadaling yumuko ang kampa ni Michael at nagsumbong. Guro, sinabi ng taong ito na bayaw mo siya at sinusubukang pumasok. Tumanggi siyang umalis. Naging magalang na kami. Kung hindi lang inangkin ni Xavier na siya ang bayaw ni Michael ay hinatak na nila ito sa malayo. Agad namang naglakad si Xavier papunta kay Michael. Anak, ikaw ba ang bayaw ni Jenny at asawa ni Ivy? Sige, medyo mayabang ka. Ako si Xavier Shaw. Ang aking ama ay ang bayani ng digmaan na si John Shaw. Ngayon lang nasugatan ng mga subordinate mo ang mga tauhan ng tatay ko. Alam mo ba ang gulo mo? Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Humisi si Michael. Humihingi ng tawad sa iyo. Sabi ni Xavier, kung hindi lang tayo konektado, binalata na kita ng buhay. Sino ako? Anak ako ng bayani ng digmaan na si John Shaw. Alam mo ba kung gaano kalaki ang naiambag ng tatay ko sa bansa? Talagang curious si Michael sa background ni Xavier ngayon. Sa katunayan, si Michael ay isa ring taong malaki ang naiambag sa bansa. Nais din niyang malaman kung talagang pambansang bayani ang ama ni Xavier. Kung makapag-asawa si Jenny sa ganoong pamilya, siguradong malaking pakinabang ito. Gayunpaman, naniniwala si Michael na exaggerated ang batang ito. Sa loob ng ilang segundo ng una nilang pagkikita, 2 beses na niyang nabanggit ang kanyang ama. Siya ay malamang na isang sinungaling. Kinuha ni Michael ang kanyang telepono at tinawagan si Lionel. Kapitan Lionel. Ginoo. Michael, sa utos mo. May war hero ba ang ating bansa na tinatawag na John Shaw? Kumbaga, marami siyang naiambag sa ating bansa at nakatanggap ng maraming parangal sa militar. Bahagyang natarante si Lionel. Bayani sa digmaan. May kilala akong John Shaw.
Naglingkod nga siya sa mga war zone dati pero bumalik na siya sa bansa at inilipat sa Black Ops team. Nagtatrabaho siya sa ilalim ko. Ngumiti si Michael. Oh, I see. Kasama mo ba siya ngayon? Nandito siya sa tabi ko. Gusto mo ba siyang makausap? Tanong ni Lionel. Sinabi ni Michael, palitan ang aming tawag sa isang video call. Lumipat sa video chat ang dalawa dahil gusto niyang mapanood din ito ni Xavier. Hey, ito ba ang iyong ama? Tanong ni Michael kay Xavier. Mukhang nandidiri si Xavier. Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Paano siya makikipag-ugnayan sa isang karaniwang tulad mo sa telepono? Diyos ko, tatay. Noong una ay hindi naniwala si Xavier, pero nang tingnan niya ang video, tatay niya talaga iyon. Nang makita ni John si Michael, lumuhad siya sa lugar. Pagbati, Ginoo. Tawagin mo siyang sir, paalala ni Lionel kay John. Dahil may mga tagalabas na naroroon, hindi niya maaaring ipaalam sa kanila ang pagkakakilanlan ni Michael. Sa totoo lang, hindi pinahintulutan ang mga karaniwang tao na basta-basta magname-drop ng mga taong may tunay na matataas na katayuan tulad ng Michael. Kaya naman, nang marinig ni Michael ang madalas na pagbawas ng pangalan ni Xavier sa kanyang ama, alam niya na ang kanyang mga pag-aangkin ay malamang na pinalaki. Pagbati, Sir. Lumuhad si John sa lupa. Napatulala naman si Xavier. Dad, bakit ka lumuluhod sa kanya? Siya ang bayaw ng girlfriend ko. Wala siya. Tumahimik ka. Nakakasira ka. Sigaw ni John kay Xavier. Tumingin siya kay Michael ng seryoso. Sir, kasalanan ko lahat kung hindi ko siya disiplinahin ng mabuti. Na-provoke ka niya. Kung gusto mo siyang patayin o pahirapan, gawin mo ang gusto mo. Hindi ako tatutol. Sa sobrang takot ni Xavier ay tumindig ang balahibo niya. Ang katayuan ni Michael ay dapat na hindi maisip na mataas para sa kanyang ama upang sabihin ang mga bagay na iyon. Kabanata 821, ang masasamang intensyon ni Sean. Nang makita ni Xavier na kahit ang kanyang ama ay hindi siya kayang protektahan, nagmamadali siyang umamin ng pagkatalo kay Michael. Bayaw. Kami ay konektado. Pamilya tayo. Narinig ko ang tungkol sa iyong kabayanihan mula kay Jenny, kaya hinangaan kita at buong tapang na pumasok upang makita ka. Fan mo ako. Nakita ni Michael na si Xavier ay isang bata lamang na mahilig ipagmalaki ang reputasyon ng kanyang ama. Wala siyang tunay na masamang intensyon. Gayun din, ang kanyang ama, si John, ay kasalukuyang nasa Black Ops team at naging subordinate ni Michael. Malaki ang pasasalamat niya sa mga miyembro ng Black Ops team. Dati noong hinahabol nila ang asawa ni Sean, marami na itong napatay na miyembro ng team. Labis na naantig si Michael na itataya nila ang kanilang buhay para sa kanya. Kaya naman, dahil sa kanyang ama, hindi niya isinasapuso ang pagkakasala ni Xavier. Sinabi ni Michael, umalis ka agad sa lugar na ito at huwag kang lalapit muli. Kung gagawin mo ito muli, kukunin ko ang iyong ama na personal na lumapit at itapon ka sa dagat para pakainin ang mga peteng. Nagmamadaling tumango si Xavier. Oo, oo, oo. Mawawala ako ngayon. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Xavier. Gumawa siya ng isang, tawagan ako, nagalaw kay Jenny, na nagpapakita na tatawagan siya nito mamaya. Mabilis siyang sumakay sa kotse at hinimok ang driver na paalisan ng mabilis. Medyo nadismaya si Jenny nang makitang ganito kaduwag ang ugali ni Xavier sa harap ni Michael. Kung tutuusin, si Xavier ang nobyo niya ngayon, ngunit hindi niya may kumpara kay Michael. Nagustuhan ng mga babae ang mga makapangyarihang lalaki. Kung sa bagay, lalong tumindi ang pagkagusto ni Jenny kay Michael. Gayunpaman, alam niya na kahit na siya ang naging pinakasikat sa babaeng celebrity sa buong mundo. Nakuha man niya ang puso ng bilyon-bilyong lalaki, malamang na hindi pa rin siya mamahalin ni Michael. Umalis si Xavier sakay ng isang Bentley. Sa hindi pagkakataon, paglabas pa lang niya ng Villa area ay bumangga ang isang itim na Chevy sa likod ng kanyang sasakyan. Galit na galit si Xavier. Bumaba siya ng sasakyan at nakita niya na ito ay isang murang Chevy. Agad niyang sinaway ang may-ari ng sasakyan. Bulag ka ba? Napakalawak ng kalsada, paano mo nataman ang sasakyan ko? Marunong ka bang magmeneho? Ito ay isang Bentley na hindi hihigit sa $1,000,000. Kakailanganin mo akong bayaran ng hindi bababa sa $100,000 para mabayaran ang pinsala. Magbayad ka. Sa hindi inaasahan, napakalma ng may-ari ng sasakyan. Hindi man lang siya lumabas ng sasakyan.
Sa halip, lumabas mula sa front passenger seat ang isang lalaking nakasuot ng sunglasses at hinawakan si Xavier. Hoy, anong ginagawa mo? Lalaki. Tatawag na sana ng saklolo si Xavier nang makita niyang nawala ng malay ang kanyang driver at mga kampon. Sa loob ng ilang segundo, si Xavier ay masunuri na pinasok sa backseat ng Chevy. Umupo sa backseat ang isang medyo may edad na lalaki. Mukha siyang kawawa at nakakatakot. Si Sean yun. Desperado na bumalik si Michael, hindi na makaupo si Sean sa kanyang maliit na bayan. Siya mismo ang pumunta sa Hawaii para tingnan kung ano ang ginagawa ni Michael. Hindi siya naglakas loob na hanapin ng diretso si Michael dahil alam niyang ayaw siyang makita ni Michael. Natatakot siyang magkagulo pa kung magagalit siya kay Michael. Dahil isang hakbang na lang siya mula sa matagumpay na pagbuo ng pamamaraan ng mind transplant, kailangan niyang maging lubhang maingat. Medyo natakot si Xavier nang makita si Sean. Gayunpaman, siya ang uri ng lalaki na mahilig kumilos ng matigas, kaya sumigaw siya. ****. Ang lakas ng loob mong agawin ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang aking bayaw ay ang bayani ng digmaan na si Michael. Kung maglakas loob kayong galitin ako, itatapon kayong lahat ng bayaw ko sa karagatan para pakainin ang mga peteng. Tumawa si Sean. Natatakot na sabi ni Xavier, anong tinatawa-tawa mo? Hindi ako nagyayabang. Makapangyarihan ang bayaw ko. Siya ay isang bayani ng digmaan. Ang napakahusay at walang awa na uri. Nagsindi ng sigarilyo si Sean at iniunat ang kamay. Sige, hindi mo na kailangang sabihin. Alam kong napakalakas ni Michael. Hindi ako nagdududa niyan. Naisip ni Sean sa kanyang sarili, ang Michael ay hindi lamang isang bayani sa digmaan. Sa katunayan, isang insulto ang pagtawag sa kanya bilang isang bayani sa digmaan. Si Michael ang nag-iisang Diyos. Siya ay higit sa lahat ng tao sa mundo. Hindi naman nagmamadali si Sean. Tinenyasan niya ang kanyang driver na paandarin ang sasakyan. Pagkaandar ng sasakyan, huminga si Sean ng sigarilyo niya at nagtanong, nakita kitang palabas ng bahay ni Michael, kaya dinala kita dito para magtanong. Sabi mo bayaw ka ni Michael. Sabi ni Xavier, nag-espiya ka ba kay Michael? ****. Ang aking bayaw na bayani sa digmaan ay isang taong may malaking kontribusyon sa bansa. Bakit mo siya tinitiktikan? Sabihin sa akin ang katotohanan. Tinampal ni Sean si Xavier at binalaan ito. Anak, kung ayaw mong mahirapan, huwag ka na lang magsalita ng kalokohan. Sagutin mo na lang ang mga tanong ko. Nakapagtataka, hindi man lang natakot si Xavier. Anak ako ng John Cho. Ang aking ama ay isang malaking shot. Paano ko mapapahiya ang tatay ko? Patayin mo ako o pahirapan, ikaw ang bahala. Hindi man lang ako sisimangot. Natigilan si Sean. Tinitigan niya si Xavier na parang tanga. Nakaupo sa front passenger seat, hindi napigilan ng mga subordinate ni Sean na tumawa. Noon pa man ay pinangarap ni Xavier na maging isang bayani mula noong siya ay bata pa. Gusto niyang pagsilbihan ang kanyang bansa, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon na sa wakas ay may pagkakataon na, siya ay walang takot. Sa kasamaang palad, wala siyang ideya na ang kaharap niya ay hindi isang ordinaryong kriminal. Isa siya sa mga pinaka-nakakatakot na demonyo sa mundo. Alam ni Sean ang maraming iba't ibang paraan para pahirapan si Xavier kung gusto niya. Gayunpaman, binigyan lang niya ito ng thumbs up bilang paghanga. May guts ka. Gaya ng inaasahan sa anak ng isang tapat na general ng militar. Alam mo ba ang posisyon ng tatay ko? Nagulat si Xavier. Napangiti si Sean. Siyempre. Hindi ka binugbog ni Michael pagkatapos mong gumawa ng ganoong eksena sa harap ng bahay niya. Dahil siguro sa tatay mo. Haha. Ngumisi si Xavier. Mukhang kilalang kilala mo si Michael. Kaibigan ka ba niya? Tumango si Sean. Yes. We're very good friends and partners. Sabi mo bayaw ka niya, ibig sabihin boyfriend ka ng big star, Jenny. Nang makitang alam ni Sean ang relasyon nina Jenny at Michael, kumbinsido si Xavier na hindi siya kaaway kundi kaibigan. Paulit-ulit na tumango si Xavier. Tama iyan. Girlfriend ko si Jenny. Isa-isa ko siyang pinasikat. Ginastos niya ako ng malaking pera. Gusto kong puntahan ang bayaw niyang si Michael, pero hindi niya ako pinapasok. Pwede mo ba akong ipakilala kay Michael? Pinalaki ni Sean si Xavier at bumulong. Boyfriend ni Jenny.
Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Ha! Nang hindi na hinintay na sumang-ayon si Xavier, kinuha ni Sean ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at in-unlock ito. Hoy, huwag mong hawakan ang aking telepono. Aabot na sana si Xavier para pigilan si Sean, pero napagtanto niyang kahit anong pilit niya ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Pinuksan ni Sean ang photo album ni Xavier at sinimulang tingnan ito. Si Sean ay nagbigay ng nasisiyahang ngiti nang makita niya ang isang set ng mga erotikong larawan at video. Kabanata 822, naging trending topic si Michael. Tagasalin, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sa mga larawan at video, si Jenny ang babaeng lead habang ang male lead ay natural na may-ari ng telepono ito, si Xavier. Matapos malaman ng nobya ni Xavier ay ang celebrity na si Jenny, natitiyak ni Sean na tiyak na kukuha ang binatang ito ng kanilang pribadong larawan ng kanilang sarili. Kahit sinong lalaki na humabol sa isang babaeng celebrity ay gustong gawin ito. Ang pinagkaiba lang ay kung may ibang magpe-film para sa kanila. Ang mga lalaking humahabol sa mga babaeng celebrity ay nadama na ang mga babaeng ito ay nagustuhan ng libu-libong mga tagahanga at may mataas at hindi matamo na katayuan. Kapag ang isang lalaki ay matagumpay na nakakuha ng isang babaeng celebrity, tiyak na gugustuhin niyang kumuha ng mga larawan o video bilang isang trofeo o upang ipakita. Para naman kay Jenny, nag-iisang pinasikat siya ni Xavier. Mas malamang na makita ni Jenny ang kanyang kahilingan na kumuha ng mga larawan o video sa kanilang intimate moments. Thirst, thirst, thirst. Devilish figure talaga si Jenny. Ang swerte mo talaga. Pumalaklak si Sean. Galit na sabi ni Xavier, anong ginagawa mo? Hindi mo ito may post. Si Jenny ay isang celebrity sa entertainment industry. Kung ito ay lumabas, ang kanyang karera ay matatapos. Makikitang may malasakit pa rin si Xavier kay Jenny. Hindi niya kailanman naisip na malaman ang mga larawang ito sa iba at itinago lamang ito bilang mga souvenir. Sa kabilang banda, si Sean ay isang demonyo na pumatay ng hindi nakakapintig ng isang talukap ng mata. Ginawa lang niya ang mga bagay para sa kanyang kapakanan. Bakit naman siya mag-aalala kay Jenny? Hinangaan muli ni Sean ang mga larawan habang sinasabing, maingat ka. Hindi mo ipinakita ang mukha mo at mukha lang ni Jenny ang ipinakita mo. Sabi ni Xavier, hindi ko mapahiya ang tatay ko. Ngumuso si Sean. Ang iyong mga aksyon ay naging mas madali para sa akin. I'll get someone to post this video and say that the male lead is Jenny's brother-in-law. Pagkatapos, ilalantad ko ang address ng kasalukuyang villa ni Michael. Noon, sa kasikatan at impluwensya ni Jenny, siguradong dadagsa ang mga reporter at tagahanga sa buong bansa sa buong lugar na ito. Hehe, Michael, wala kang magagawa kundi umalis na lang. For the past month, parang naipit doon ang mga paa ni Michael. Tumanggi siyang umalis kahit anong mangyari. Hindi siya lumalabas sa araw o sa gabi. Hindi alam ni Sean ang iniisip ni Michael. Bakit ba ang persegido niyang manatili sa villa na ito buong araw, na para bang isa siyang full-time na yaya? Kinailangan ni Sean na gumawa ng paraan para umalis si Michael sa lugar na ito at bumalik kasama niya para ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Makalipas ang kalahating oras sa villa kung saan nakatira si Ivy. Pinaglalaroan ni Jenny at Michael ang bata. Biglang nag-ring ang phone ni Jenny. Manager niya iyon. Hello Sally, anong problema? Tanong ni Jenny. Nakakalokong sigaw ng manager, Jenny. Kumuha ka ba ng pribadong intimate na litrato at video kasama si Xavier? Alam ng manager na magkarelasyon sina Jenny at Xavier. Kung tutuusin, napakalaki ng pera ni Xavier kay Jenny. Imposibleng hindi malaman ng manager niya. Namutla ang mukha ni Jenny. Napagtanto niya na maaaring may nangyari. Sally, huwag mo akong takutin. Imposibleng i-post sila ni Xavier online. Wala siyang dahilan para gawin iyon. Napaka-prominent ng background ng kanyang pamilya, at big shot ang kanyang ama. Hindi makakabuti sa kanya kung malik sila. Sabi ng manager, babae ka, niloko ka niya. Matapos mailabas ang video, may isa pang revelasyon. Ang lalaking lead sa video ay ang iyong bayaw. Ano? Patuloy ng manager, nalik din online ang address ng villa ng ate at bayaw mo. Ang isang malaking bilang ng mga reporter at tagahanga ay kasalukuyang papunta na. Nahulog ang phone ni Jenny sa lupa. Nasa tabi niya si Michael.
Nang makitang nawalan na ng loob si Jenny, alam niyang may malaking nangyari. Anong mali? Lola mo ba? Ang matandang Mrs. Camden ay napakatanda na at ang kanyang kalusugan ay lumalalang taon-taon. Namatay ba siya? Sigaw ni Jenny. Bad news Michael, parang may nangyari. Kami. Natigilan si Michael. Hindi alam ni Jenny ang sasabihin. Ako? Titingnan ko muna ang phone ko. Dali-dali namang kinuha ni Jenny ang phone niya at nag-online. Sa ganoong malaking bagay na nangyayari, tiyak na magiging headline si Jenny. Gaya ng inaasahan, nangunguna si Jenny sa listahan ng mga trending topics. Nababaliw ang internet dahil sa kanya. Nag-click siya sa isang link at nakita ang mga netizens na nag-repost ng mga larawan at video ni Jenny. Bagamat patuloy na tinatanggal ng mga moderator ng platform ang naturang hindi naaangkop na nilalaman, marami pa rin ang mga gumagamit na nagkakalat nito. Napakadaling hanapin sila. Inagaw ni Michael ang telepono at casual na binuksan ang isang video. Matapos manood ng mahigit 10 segundo ay agad niya itong isinara. Sobrang disappointed ako sayo. Hindi napigilan ni Michael na sawayin si Jenny. Bilang isang celebrity, bakit hindi siya nag-focus sa pag-improve ng kanyang acting skills at singing skills? Anong ginagawa niya buong araw? Gayunpaman, hindi si Jenny ang kasintahan ni Michael. Hindi na kailangang pakialaman ni Michael ang kanyang pribadong buhay. Hiyang-hiya si Jenny. Noon pa man ay gustong-gusto niyang ipakita ang kanyang figure. Ngayon, makikita ito ng buong mundo sa buong kaluwalhatian nito. Michael, pasensya na. Humingi ng tawad si Jenny kay Michael. Sabi ni Michael, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ito ay sa iyong sariling kapinsalaan. Wala itong kinalaman sa akin. May kinalaman ito sa iyo. Itinuro ni Jenny ang kanyang telepono at sinabing, tingnan mo, ikaw ang pangunahing lalaki sa balita. Ang iyong kasalukuyang tirahan ay nalik din. Ano? Napatulala si Michael. Matapos basahin ang text na kasama ng video, napagtanto niya na totoo nga. Naging trending topic din ang bayaw ni Jenny. Damn it! Si Michael ay mula sa isang lihim na pamilya at palaging pinananatiling mababa ang profile. Ngayon, naging trending topic na talaga siya online. Sa kabutihang palad, walang mga larawan na inilabas. Kung hindi, kailangan niyang problemayan si Lionel para isara ang internet. Ngunit ang problema ngayon ay nalantad ang kanyang kasalukuyang tirahan. Galit na galit si Michael. Tawagan ang iyong kasintahan at tanungin siya kung paano niya gustong mamatay. Malinaw na boyfriend ni Jenny ang may gawa ng pangyayaring ito. Labis na nalungkot si Michael na nakatagpo si Jenny ng isang vulgar na nobyo na mahilig magpasikat. Tutal, 3 taon ang hipag ni Michael si Jenny. Noon pa man ay nakababatang kapatid niya ang traitor sa kanya. Noong nasa South Korea sila, naging babae pa nga ni Michael si Jenny. Hindi tumutol si Michael na magkaroon ng boyfriend si Jenny, ngunit pinili niya ang isang taong napakababa at kasuklam-suklam. Inis na inis nitong si Michael. Mabilis na tinawagan ni Jenny si Xavier. Michael, hindi ako makalapit sa kanya. Damn it! Kukunin na sana ni Michael ang kanyang telepono para tawagan ang ama ni Xavier nang may tumakbong nasasakupan. Ginoo. Michael. Anong problema? Bakit ka ba naguguluhan? Natagpuan ito ni Michael na medyo kakaiba. Ang kanyang mga nasasakupan ay pawang mga elite na propesyonal. Kahit na may mga nanghihimasok, hindi sila maguguluhan. Sabi ng subordinate, bad news. Maraming reporter at agitated na kabataan sa labas. Fan daw sila ni Ms. Jenny. Kabanata 823, hindi ka karapat-dapat para iligtas kita. Nagulat si Michael. Ano? Mabilis na nahanap ng mga reporter at tagahanga ang aking tirahan. Dumating ba sila sa pamamagitan ng rocket? Isa pa, hindi ba medyo maayos ang seguridad nitong Villa District? Paano sila nakapasok? Hindi siya nakaimik. Kakalik lang ng mga litrato at video ni Jenny, at ngayon, nasa pintuan na niya ang mga reporter at fans. Natural na ipinaalam ni Sean ang mga reporter at fans ng maaga. Napatay din niya ang mga gwardya sa distrito ng Villa. Sa sandaling ito, ang distrito ay kasalukuyang walang bantay at kahit sino ay maaaring pumasok. Sagot ng subordinate ni Michael, hindi rin namin alam kung paano sila nakapasok sa Villa District. Master, dapat ba nating patayin ang mga reporter at tagahanga na ito? Masyado silang nabalisa at hindi nakikinig sa amin.
Natatakot ako na wala itong silbi kahit binabalaan lang natin sila. Kung ang mga taong dumating ay mga kriminal, magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Maaari lamang nilang patayin sila ng direkta. Gayunpaman, ito ay mga ordinaryong tao lamang. Sila ay mga media reporter at isang grupo ng mga kabataan. Ito ay isang dilema para sa mga subordinate ni Michael. Hindi nila alam kung paano haharapin ito, kaya lumapit sila para humingi ng patnubay kay Michael. Nagmamadaling bilin ni Michael, huwag kang gumawa ng kahit ano. Kung may mangyari sa grupong ito ng mga reporter, sisubog lang ang usapan. Milyon-milyong tagahanga si Jenny, at napakaraming tao ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito ngayon. Hindi natin mapipigilan ang lahat. At hindi natin dapat palain ang mga bagay. Bang! Smack! Bigla silang nakarinig ng malakas na tunog. Parang may nabasag sa salamin na bintana sa ikalawang palapag ng kanilang vilya. Nagmamadaling tinungo ni Michael ang bintana at sinilip ng maigi. Napagtanto niya na ito ay mga itlog at kamatis. Damn it! Ang mga walang utak na tagahangang ito ay talagang nagdadala ng mga itlog at gulay. Hindi nakaimik si Michael. Nang makita ng mga kabataan si Michael, sinigawan nila siya, ikaw na walang hiya. Nakitulog ka sa iyong hipag at nagpost pa ng mga larawan online. Pinatay mo ang pinakamamahal naming Jenny. Pumunta sa impyerno. Bang! Isa pang itlog ang ibinato kay Michael, na tumama sa glass pane sa harapan niya. Galit na galit si Michael. Gayunpaman, hindi niya mapabulaanan ang panatikong tagahangang ito dahil natulog nga siya kay Jenny. Wawa. Natakot ang anak ni Michael at nagsimulang umiyak. Pinuhat ni Ivy ang kanyang anak at inaliw ito. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Baby, huwag kang umiyak. Nilinga ni Ivy si Michael. Hobby, na-expose na ang address natin. Ang daming fans ni Jenny. Siguradong dadami pa ang fans dito mamaya. Mabilis tayong umalis sa lugar na ito. Ang presensya ng mga reporter at tagahanga na ito ay makakagambala sa normal na buhay ni Michael at ng iba pa, lalo na ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi maaaring maging malupit si Michael sa kanila. Gayunpaman, kinailangan ni Michael na manatili rito at gumawa ng isang napakahalagang bagay. Ang kanyang sekretong laboratorio ay nasa katabing vilya. Hindi siya makaalis. Sabi ni Michael, Ivy, kunin mo ang bata at umalis ka muna. Kukuha ako ng mag-e-escort sa iyo sa ibang ligtas na lugar. Gusto kong manatili dito. Ano? Gusto mo pa bang manatili dito? Bakit? Iniisip ng mga fan na ito na natulog ka kay Jenny. Magiging napakasama nila sa iyo, ngunit hindi ka makakaganti dahil sila ay isang grupo lamang ng mga kabataan. Hindi maintindihan ni Ivy. Nang makitang nagpumilit si Michael na manatili rito, nagsalita si Jenny. Michael, kung hindi ka aalis, hindi rin ako aalis. Mananatili ako dito kasama mo. Talagang hindi ko hahayaang saktan ka ng mga fans ko. Inilibot ni Michael ang mga mata kay Jenny. Ang iyong mga tagahanga ay isang grupo lamang ng maliliit na bata na armado ng mga bulok na itlog at kamatis. Hindi nila ako kayang saktan. May katawan ako na na-inject ng Miraculous Serum. Ngunit hindi nag-abalang magpaliwanag si Michael sa kanya. Inutusan lang niya si Ivy. Ivy, dal-iyan mo ang bata. Jenny, kung gusto mong magstay o hindi, ikaw na ang bahala. Hindi na naglakas loob si Ivy na usisin pa. Inayos niya ang kanyang bagahe at mabilis na umalis kasama ang kanyang anak. Pagkaalis ni Ivy at ng bata ay si Jenny at Michael na lang ang naiwan sa vilya. Hinawi ni Jenny ang lahat ng kurtina sa vilya. Pinuksan pa niya ang speaker at nagpatugtog ng music para hindi maapektuhan si Michael ng ingay sa labas. Si Michael naman, hindi naman siya masyadong apektado. Umupo siya sa sofa sa sala at nag-internet sa phone niya. Nagkataon namang nakakita si Michael ng isang magandang babae na may magandang figure na gumagawa ng napaka-seductive na sayaw. Dahil napaka-provocative ng kanyang figure, ang bilang ng likes ay lumampas na sa 1,000,000. Isa lang itong featured post na itinulak ng social media platform. Karaniwang ayaw ni Michael na manood ng mga ganitong video. Mas gusto niya ang mga post sa NBA, pelikula, teknolohiya at pamumuhay. Nang makita ito ni Jenny ay agad siyang humakbang. Michael, alam ko rin kung paano gawin ang sayaw na ito. Huwag mo siyang tingnan. Ang kanyang figure at dance moves ay mas mababa kaysa sa akin. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo.
Nagpe-play pa ang video sa phone ni Michael. Dahil ito ay nasa automatikong replay mode, nagsimula muli ang maikling video pagkatapos nito. Kasunod ng background music ng video na nagpe-play sa phone ni Michael, nagsimulang sumayaw si Jenny sa harap niya. Si Jenny nga ay isang female celebrity na naging sikat sa maikling panahon. Sa entertainment industry, walang makakapantay sa kanyang figure. Ginawa niya ang parehong sayaw sa harap ni Michael. Sa pagmamasid sa kanya, hindi napigilan ni Michael ang pagbuntong hininga sa kanyang puso, itong munting vixen. Matapos pasukin ni Jenny ang entertainment industry, mas naging malandi pa siya kaysa sa kanyang pinsan. Alam ni Michael na sensuous siya. Maraming lalaki ang nangangarap na makuha siya, ngunit si Michael pa rin ang nagustuhan niya. Pagkatapos sumayaw ni Jenny, nagkusa siyang umupo sa kondongan ni Michael. Michael, sorry talaga this time. Idinawit kita. Ngayong umalis na si Ivy, hayaan mo akong bumawi sa iyo. Ngunit tumayo si Michael at malamig na sinabi, Jenny, dapat mong isipin ang iyong landas sa industriya ng entertainment. Ano ang dapat mong gawin sa susunod? Ngayong nakatagpo ka na ng ganoong bagay, sa tingin ko ang iyong hinaharap ay magiging katulad ng babaeng celebrity na si Paris Hilton. Walang producer na kukuha sa iyo sa hinaharap. Galit na galit si Jenny at muling sumubsob sa mga braso ni Michael. Tapos na ang career ko. Ang tanging taong makapagliligtas sa akin ngayon ay ikaw. Hindi pinansin ang mga pakiusap niya, walang awang itinulak ni Michael si Jenny sa sofa. Mayroon akong 100 paraan para iligtas ka, ngunit hindi ka karapat-dapat na iligtas ko. Huwag nang laruin ang mga nakakainip na trick na ito. One of ang panahon na iyon sa South Korea. Huwag ka nang magpantasya. Si Michael ay isang Diyos. Paanong ang isang materialistic na babae mula sa isang third-rate na pamilya tulad ni Jenny, na sumailalim sa plastic surgery, ay karapat-dapat na maging babae ni Michael? Sobrang. Humiga si Jenny sa sofa at umiyak. Samantala, sa backseat ng isang Chevy malapit sa villa. Kumunat ang noo ni Sean sa pagkataranta. Ano? Si Ivy lang at ang bata ang naiwan. Hindi umalis sina Michael at Jenny. Kakaiba, bakit pinilit ni Michael na manatili doon? May palihim ba siyang ginagawa sa likod ko? Kabanata 824, magkakaroon ng breakdown si Lauren. Nagsimulang maghinala si Sean sa motibo ni Michael. Bakit tumanggi si Michael na mabilis na tapusin ang pamamaraan ng mind transplant, at sa halip ay piniling pumunta dito upang makita ang kanyang anak sa kritikal na oras na ito? At nanatili siya ng 1 buwan. Hindi ba niya gustong umalis si Lauren sa malungkot at madilim na bahay na iyon sa lalong madaling panahon? Hindi, kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa ni Michael sa villa. Labis na hindi mapalagay si Sean. Kailangan niyang malaman ang mga galaw ni Michael sa villa. Bukod kay Michael, nasa villa din si Jenny. Kung kaya kong angkinan si Jenny, maaari akong makipag-ugnayan kay Michael. Gustong kontrolin ni Sean ang sarili ni Jenny, ngunit sa pag-iisip, hindi siya mahalaga sa babae kay Michael. Hindi niya ito nagustuhan. Kung tutuusin, mas malala pa si Jenny kay Ivy. At least, alam ni Ivy ang mga sikreto ng 8 malalaking pamilya. Walang alam si Jenny. Kaya naman, kahit may lihim na plano si Michael, hindi niya sasabihin kay Jenny. Bilang karagdagan, nakita na ni Michael ang kakayahan ni Sean na angkinan ang mga tao ng maraming beses. Makikilala niya kaagad ang mga sinaunang accessories na ginamit upang kontrolin ang isang tao. Bukod dito, si Michael ay isang Diyos. Hindi madaling dayin siya. Mas mabuting kunin si Lauren na kontrolin si Jenny. Maaari niyang gamitin si Lauren para subaybayan ang mga galaw ni Michael. Agad na kinuha ni Sean ang telepono at tinawag ang subordinate na nagbabantay kay Lauren. Isang maliit, malayong bayan sa US. Katok-katok. MS. Lauren, maginhawa bang pumasok? Kumatok sa kahoy na pinto ang isa sa mga kampa ni Sean. Inutusan siya ni Sean na tretuhin si Lauren ng may matinding paggalang. Kailangang kumatok bago pumasok. Paano kung nagpapalit siya ng damit at hindi ito magandang oras? Kung na-offend ng mga subordinate na ito si Lauren, siguradong sisisihin ni Michael si Sean. Nang marinig ni Lauren ang katok sa pinto, excited siyang tumakbo para buksan ito. Isang sinag ng araw ang tumama sa mukha ni Lauren. Dati siyang numero 1 kagandahan sa kabisera. Sa buong bansa, si Ivy lang ang nakakapagkumpara sa kanya sa hitsura.
Ngunit ngayon, sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanyang singkit na mga mata at gulo-gulong buhok ay nagmumukha na siyang tanga. Sa sandaling ito, malamang na hindi siya kasing ganda ni Jenny. Kalahating taon nang nakakulong si Lauren sa bahay na ito. Nakaya niyang tiisin ito sa unang buwan o dalawa. Araw-araw niyang iniisip si Michael at hinihintay niyang iligtas siya nito. Bagamat nag-iisa siya sa bahay, sinunod niya ang isang pare-parehong schedule. Ang paggising, paghuhugas, pagkain at pagtulog sa mga regular na oras. Pero habang lumilipas ang panahon, hindi na niya kinaya. Unti-unti niyang pinalabas ang kanyang imahinasyon. Iniisip niya kung hindi ba siya mailigtas ni Michael kung titigil siya sa pagmamahal sa kanya, at kung makakalimutan ba siya nito. Hindi na ba siya aalis sa lugar na ito? Sa makatuwid, siya ay naging lalong pasibo. Minsan, isang buong araw siyang hindi naghuhugas ng mukha. Naghanda si Sean ng sapat na mamahaling cosmetics at facial mask para tumagal siya ng ilang taon, ngunit hindi niya ito ginalaw. Kahit gaano pa siya kaganda, ano ang silbi nito? Ano ang silbi ng paghuhugas ng sarili at pagprimp araw-araw? Walang nakatingin sa kanya. Pinuksan ni Lauren ang pinto at nakita ang kampa ni Sean. Hinawakan niya ang braso nito at tinanong, iniligtas ba ako ng asawa ko? Pwede na ba akong umalis? Umiling ang kampa ni Sean. MS. Lauren, ito ay si Master Sean sa telepono. Mangyaring sagutin ito. Inabot ng kanyang kampa ang telepono kay Lauren. Kamusta? MS. Lauren, kamusta ka na? Isang masamang ngiti ang ibinigay ni Sean. Nagmakaawa si Lauren sa telepono, Mr. Handley, paalisin mo ako. Hindi ko na talaga kaya. Kung magtagal pa ako, mamamatay talaga ako. Wala ni isang onsa ng awa si Sean sa kanya. Ngumiti lang siya at sinabing, MS. Lauren, napagkasunduan namin dati na pakakawala na kita pagkatapos akong tulungan ng asawa mo na bumuo ng mind transplant procedure. Kailangan nating sumunod sa kasunduan. Nakumpleto na ng iyong asawa ang 70% ng pananaliksik. Maaaring natapos niya ang aming maliit na proyekto noong isang buwan at nailigtas ka. Pero for some reason, bigla niyang gustong pumunta sa Hawaii para samahan si Ivy at ang anak nila. Nako, andyan din pala si Jenny. Hehe, maganda ang figures at looks ng magkapatid na Camden. Tiyak na nag-e-enjoy si Michael sa kanila kaya parang nakalimutan ka na niya. Kung hindi, bakit hindi na lang niya tinapos ang pananaliksik sa isang pagkakataon at iligtas ka? Bakit siya nagpumilit na pahirapan ka ng isa pang buwan? Hindi mo ba iniisip iyon? Nang marinig ito ni Lauren, walang tigil na tumulo ang mga luha niya. Ang malakas na babaeng ito mula sa kabisera ay pinahirapan ni Sean hanggang sa nawala ang halos lahat ng kanyang lakas. Nang marinig ang hikbi ni Lauren, nakangiting nagpatuloy si Sean. Actually, may huling hakbang lang para makumplito ang mind transplant procedure. Kung wala ang Michael, makukumpleto pa rin ito ng aming research team sa loob ng ilang taon. Ilang dekada na rin akong naghintay. Parang hindi ko kailangan si Michael sa stage na ito. Gayunpaman, kung hindi ako tutulungan ni Michael na tapusin ang huling hakbang na ito, hindi kita pababayaan. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kontrolin si Jenny at gamitin ang kanyang katawan para kausapin si Michael. Sabihin sa kanya kung ano ang iniisip ko at tanungin siya kung gusto ka pa niyang iligtas. Kung hindi, babalik ako agad at gagahasain kita. Gagawin kitang babae ko. Sabihin sa kanya na ilang taon na lang bago makumplito. Hindi ako nag-aalala kahit hindi na niya ako tulungan. Pagkababae agad na inutusan ni Sean ang isang tao na mag-move on kay Jenny. Kasalukuyang nakakulong si Jenny sa villa. Bukod dito, nasa labas ng villa ang mga subordinate ni Michael, at si Michael mismo ang nasa loob. Hindi madaling maabot si Jenny. Gayunpaman, hindi pa rin ito naging problema para kay Sean. Gumamit siya ng pusa upang malutas ang problemang ito. Makalipas ang kalahating oras, dahan-daang nagising si Jenny na nakatulog sa banyo. Sa sandaling ito, naging Lauren na siya. Dahan-daang bumangon si Lauren at tumingin sa paligid. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakontrol niya ang iba. Dati, kontrolado niya sina Madam Park, Anya at Ivy. Sa ngayon, hindi siya gaanong nasasabik sa bagong kasanayang ito gaya ng naunang 2 beses. Gusto lang niyang lumabas at makalanghap ng sariwang hangin. Hobby. Alam ni Lauren na nasa villa na ito si Michael. Mabilis siyang tumakbo palabas ng washroom para hanapin siya. Hobby. Hobby. Hobby.
Nasaan ka? Sa wakas ay natagpuan ni Lauren si Michael sa ibaba. Masayang tumalbog siya. Tinulak siya ni Michael palayo. Jenny, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Kung istorbohin mo ulit ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Naluluhang sabi ni Lauren, Hobby, ako si Lauren, hindi si Jenny. Noon lang napansin ni Michael ang mga sinaunang accessories kay Jenny. Ilang beses na itong ginawa ni Lauren kaya hindi nag-alinlangan si Michael. Honey, bakit ka nandito? Tanong ni Michael. Biglang lumuhad si Lauren sa harap ni Michael. Kabanata 825, dadalhin kita upang makita ang mundo. Lumuhad si Lauren at nagmamakaawa kay Michael. Hobby, iligtas mo ako. Ayokong manatili sa maliit na madilim na lugar na iyon ng isa pang segundo. Mababaliw na ako. Please. Sumakit ang puso ni Michael nang marinig iyon. Nakonsensya siya at nahihiya. Ang kanyang asawa ay talagang nagmamakaawa sa kanya na iligtas siya. Maaaring isipin ng isa ang dami ng paghihirap na dinaranas niya ngayon. Nagmamadaling niyakap ni Michael si Lauren, hindi na tinatanggihan ang katawan ni Jenny. Nang makitang ganito si Lauren, kumikirot ang puso ni Michael at umiyak siya. Honey, bakit mo ginagawa ito? Siyempre ililigtas kita. Bakit ka nagmamakaawa sa akin? Kung si Ivy o estranghero, maiintindihan ni Michael kung kailangan nilang magmakaawa sa kanya ng ganito. Si Lauren ang babaeng pinakamamahal ni Michael. Kahit na hindi siya magsalita ng anuman, babaliktarin ni Michael ang mga bundok at dagat para sa kanya. Humihikbi si Lauren. Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko ayaw mo na sa akin. Nang marinig ito, naramdaman ni Michael ang pagkirot ng kanyang puso. Lauren, paano mo ako naiisip? Ang dami na naming pinagdaanan. Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Paanong hindi kita gusto? Sabi ni Lauren, kung gayon bakit nasa Hawaii ka noong nakaraang buwan? Bakit hindi mo tinulungan si Sean na tapusin ang huling bahagi ng kanyang mind transplant procedure? Narinig ko sa kanya na isa na lang huling hakbang ang natitira. Madali mo itong makumplito. Nasa dilema si Michael. Gusto niyang magpaliwanag kay Lauren, pero natatakot siya na baka marinig ni Sean ang usapan nila. Kung nangyari iyon, ang lahat ng kanyang pagsusumikap para sa nakaraang buwan ay magiging walang kabuluhan. Si Michael ay maaari lamang humingi ng tawad. Pasensya na, Lauren. Kasalanan ko ta. Kasalanan ko lahat. Ipinapangako ko sa iyo, babalik ako sa lalong madaling panahon at ililigtas ka. Maniwala ka sa akin. Inihagis ni Lauren ang sarili sa mga bisig ni Michael. Hobby, sabi ni Sean wala na daw siyang balak magmakaawa sa'yo. Sinabi niya na kahit wala ka, magagawa niya ang huling hakbang sa loob ng ilang taon. Sinabi rin niya na gusto niya akong halayin at pilitin akong maging babae niya, sobs. Habang yakap-yakap ni Michael si Lauren, naikuyom niya ang kanyang mga kamao, isang hangarin na pinapatay ang umuusbong sa kanyang puso. Shit ka, Sean. Kung maglakas loob kang hawakan ang asawa ko, babalatan kita ng buhay. Alam ni Michael na sinadya ni Sean si Lauren na ipapadala sa kanya ang mensaheng ito, para akitin siya pabalik. Ito ay dahil sa pagtanggi ni Michael na sagutin ang mga tawag ni Sean. Naintindihan naman ni Michael si Sean. Alam niyang siguradong ayaw na ni Sean na maghintay pa ng ilang taon. Mag-iisip siya ng kung ano-anong paraan para maakit si Michael pabalik. Naghihintay ng isa pang ilang taon, napakaraming mga variable. Ngayong nagkakagulo ang 8 dakilang pamilya, maaaring magbago ang mundo anumang oras. Tina-target din ng pamilya Rong si Sean. Baka hindi na siya makaligtas sa mga susunod na taon. Marahang tinapik ni Michael ang balikat ni Lauren, at inaliw siya. Huwag kang matakot, honey. Hindi siya maglalakas loob na hawakan ka. Tinatakot ka lang niya. Huwag kang matakot. Kasama ang asawa mo, walang maglalakas loob na hawakan ka. Sabi ni Lauren, wala akong nakikita o nakakausap sa loob ng ilang taon. Gusto kong bumalik sa normal kong buhay. Gusto kong bisitahin ang napakaraming lugar kasama ka. Gusto kong manganak ng isa pang anak para sa iyo. Sa totoo lang, hindi na gaanong takot si Lauren na mahawakan dahil ilang buwan na rin siyang hindi pinahintulutang makita ang sinuman. Sige, sige. Magkaroon tayo ng isa pang anak na babae. Makukuha natin siya sa loob ng ilang araw. Hintayin mo ako. Inalo siya ni Michael at dinala sa kama. Nakipag-chat siya sa kanya at sa wakas ay hinikayat siyang matulog.
Sa sandaling ito ay 2 a.m. Nang tuluyang makatulog si Lauren ay agad na sinuot ni Michael ang kanyang invisibility cloak at tahimik na tumalon pababa mula sa bintana. Nagmamadali siyang pumunta sa katabing villa. Sa sandaling pumasok siya, agad na nagtanong si Dragon at ang iba na may pag-aalala. Master, okay ka lang ba? Nakita kong may mga fans pa sa labas ng villa mo. Mas magulo pa ngayon. Kanina ko pa hinihintay ang mga order mo. Napatingin si Michael kay Dragon. Isang grupo lang ng mga die-hard fans ni Jenny. Ayos lang. Dragon, huwag ka na dito. Kailangan kong bumalik agad kay Sean para iligtas si Lauren. Pumunta at protektahan si Victoria ngayon. Ayokong may mangyari kay Victoria pagkatapos kong iligtas si Lauren. Nakuha ko. Sabi ni Dragon. Aalis na si Dragon, hinaila siya pabalik ni Michael at nagpatuloy sa pagtuturo. Pagkatapos mong makita si Victoria, hindi ka dapat umalis sa tabi niya kahit sa susunod na 24 na oras. Gayun din, maging handa para sa isang labanan sa anumang oras. Hulaan ko na may magaganap na putukan malapit sa Victoria. Hindi dapat maliitin ang lakas ng kabilang partido. Naalala ni Michael ang panaginip niya noon. Ito ang panaginip kung saan binaril si Victoria. Natupad na ang pangarap niya sa beach wedding nila ni Ivy. Kaya malamang na matutupad din ang pangarap niyang mabaril si Victoria at mahulog sa pool ng dugo. Sa makatuwid, nais ni Michael na protektahan ng Dragon si Victoria 24 na oras sa isang araw. Ngayong naturukan na rin si Dragon ng Mirakuru Serum, masasabing siya na ang pinaka-invincible na pag-iral sa mundo. Noong una, gusto rin ni Michael na iturok si Victoria ng serum, ngunit tinanggihan niya ito. Magiging matipuno raw siya pagkatapos ma-inject ng serum na ito. Hindi siya magmumukhang babae at natatakot na baka hindi siya magustuhan ni Michael. Itong babaeng tanga. Paanong hindi siya magugustuhan ni Michael dahil lang sa nagbago ang kanyang anyo? Oo. Dahil doon, mabilis na umalis si Dragon. Tinawag ni Michael si Professor Liam. Kumusta ang pag-unlad ng mga bagay? Ngumiti si Professor Liam. Sobrang swabe ang pag-unlad nito. Gumawa kami ng aktibong salik na perpektong makakasama sa mind transplant procedure stabilizer. Ito ay isang kadahilanan na maaaring kontrolin ng malayuan. Pagkatapos idagdag ito sa stabilizer, ang salik na ito ay unti-unting isa sa aktibo habang ang isip ay nabubuhay. Sa oras na iyon, maaari na nating kontrolin ang kadahilanan at gawin ang paksa na magkaroon ng pananakit ng ulo, pagkahilo at iba pang mga sintomas. Tuwang-tuwa si Michael. Hindi ba ito ay katulad ng gintong sumpa ng Monkey King sa headband? Kung sumailalim si Sean sa mind transplant procedure, para siyang may suot na headband sa kanyang ulo na maaari kong higpitin at paluwagin anumang oras. Magaling. Gaano ito katagal? Hindi na makatiis ang asawa ko. Sabi ni Professor Liam, 1 oras lang. Napakagaling. Sa 1 oras, babalik ako sa lugar ni Sean gamit ang remote control factor na ito. Makalipas ang 1 oras at kalahati, si Jenny, na kinababaliwan ng lahat sa US, ay nakahiga sa mga bisig ni Michael. Siyempre, hindi ito ang totoong Jenny. Kung hindi, hindi siya yayakapin ni Michael ng ganoon kalapit. Dahan-daang iminulat ni Lauren ang kanyang mga mata at nakita si Michael. Mahina siyang tumawag, "Hubby." Hinaplos ni Michael ang kanyang buhok at malumanay na sinabi, "Gising ka na." Tumango si Lauren. "Hubby, kailan? Kailan ka babalik sa lugar ni Sean?" "I'm sorry, hindi kita dapat pinilit. Alam kong may dahilan ka kung bakit ka nandito." Ngumiti si Michael. "Ayos lang. Babalik ako ngayon. Babalik ako para tulungan si Sean na tapusin ang huling hakbang. Pagkatapos, dadalhin kita para makita ang mundo."